Habang gusto mo kapatid, samantalang ikaw ay nakalulog sa kasalanan, gaya ng mga Israelita noon, konsiderado kami patay. Para iligtas ka ni Kristo, bubuhayin ka. Doon mula sa iyong kasalanan, patay ka, ibubuhayin ka niya. 2:1 ng Efeso. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yun, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Spiritually, ay patay ang taong makasalanan spiritually speaking. Kahit gumagalaw ka pa, nag-i-sports ka, malakas ang katawan mo, and nakalubog ka naman sa kasalanan, para sa Diyos patay ka. 5:6 ng unang Timoteo. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayun, kahit na ikaw ay buhay, malakas ang katawan mo, considered na patay ang taong nakabuyo sa kalayawan at kasalanan. Kaya sabi ni Pablo sa mga unang Kristiyano, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at pagsalangsang. Ayun, yun ang sinasabi niya sa versikulo 4 rin. Basahin natin uli, kapatid na Daniel, yung 4. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayun, sa pamamagitan ng biyaya, ng pag-ibig ng Diyos, bagaman patay tayo sa ating mga kasalanan, tayo ang wika'y binuhay na kalakip ni Kristo. Nung si Kristo'y buhaying maguli, kalakip na binuhay ka spiritually sa iyong mga kasalanan. Dahil patay ka, binuhay ka maguli, inalis yung kasalanan mo. Kaya ang first step ng salvation na ginawa ni Kristo, alisin ka muna sa kasalanan. Yun ang first step. Pagkatapos, susunod ka sa aral, mabubuhay ka sa aral. Pagkatapos, pag dumating yung katapusan, ikaw ay ililigtas niya sa parusa. Yung galit na darating, basahin natin ang isang talata. Ang pagliligtas ni Kristo, ang last step, ay alisin ka sa galit na darating. Basahin natin. 1:10 ng unang Tesalonica. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Yung dumarating na galit ng Diyos dito sa lupa, ililigtas tayo ni Kristo sa galit na darating. Kaya yung unang pagliligtas niya, liligtas ka niya sa kasalanan kasi hindi ka mapapatawad. Hindi ka maliligtas kung hindi mapatawad ang kasalanan mo. Yung kasalanan natin, tinutubos ni Kristo yon kung tayo'y sumasampalataya. Kaya nga siya nagbubo ng dugo para matubos ang ating kasalanan. Hebreo 9:22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Nung mabuhos ang dugo ni Kristo, naglalarawan yun ng pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Kung ikaw ay sumasampalataya at napapasakop ka kay Kristo. Ngayon, pagkatapos na matubos ang kasalanan, dapat susunod ka na. Mabubuhay ka na sa kabutihan. Pero pagka tumalikod ka, abay mawawala yung kaligtasan mo. Pagka ikaw ay tumalikod, 2:20 ng ikalawang Pedro. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkaawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una.
sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Yan talata na yan, ang kaligtasan daw ay once and forever, osas. Once saved, always saved. Saan mo nakita sa Biblia yun? Meron man nun sa Biblia, osas? Once saved, always saved. Pinapakontento ang miyembro nila, ligtas ka na, kahit ano pa mangyari, ligtas ka. Hindi totoo yan. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, magaling pa ang hindi ka na nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Pinatawad ng kasalanan mo, yun ang first step. Kasi ang tagapagligtas ni Kristo, unang-una, tutubusin niya ang kasalanan mo. Siya ang umaako sa kasalanan mo. By the cross, He served as a ransom for your sins. Ngayon, may obligasyon kang lumakad sa utos. Mabuhay na lumalakad sa utos. Kailangan tumutupad ka sa utos ni Kristo. Pagka tumalikod ka, sabi ng salita ng Diyos, kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, muling mahalubiluhan ng sanlibutan at madaig niyaon, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Paano ka ngayon sasabihin mong ligtas ka pa rin? Sumama ka na nga, ligtas ka pa rin. Lalabas nga, mas masama ka pa kaysa sa dati bago ka nakakilala kay Kristo. Basahin natin ang Mateo 12:43. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya, at sila ay nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Ang liwanag lalo ka pang sasama Bakit? Ang dahilan nun, yung lumabas na espiritu sa'yo nang bautismohan ka. Sa bautismo kasi lumalabas yung masasamang espiritu During the true baptism, aalis yung masamang espiritu. Kagaya na nangyari kay Maria Magdalena, lumabas ang 7 demonyo sa kanya. Babalik yun pag pinabayaan mong makapasok at madaig ka uli. Ikaw ay matalo uli ng kasalanan, mas masama ka pa kaysa dati. Bakit? Magsasama yung isang espiritu ng 7 pang mas masama kaysa sa kanya. 8 na espiritu mo. Talo mo na si Maria Magdalena. 8:2 ng Lucas. Basahin natin. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Para ma-emphasize, gumagamit ang Biblia ng numbers. May small, merong big, may great, may multitude, merong uncountable. Ang Biblia nagsasabi, ang tao tinatakanan ng demonyo gaya ni Maria Magdalena. Kaya pala si Maria Magdalena nung umpisa, malayaw na babae. Kumbaga, happy-go-lucky ito. Basta magbabae ko Maria Magdalena. Sabi nung iba, patutot daw. Pero wala akong nababasang patutot si Maria Magdalena. Ang nababasa, masamang babae siya. Ngayon, kaya pala siya masama, 7 ang demonyong nasa kanya. Pero kung ikaw, kahit isa lang ang demonyo sa'yo, pagkatapos ng bautismo, nagpabaya ka, hindi ka sumunod sa aral, yung isang demonyo lumabas, babalik yon. Magsasama pa ng 7, di magwawalo. Front runner ka na, 7 lang kay Maria Magdalena, 8 na sa'yo Mas masama ka pa kay Maria Magdalena nung una.
Kaya paano mo sasabihin ngayon sa akin na ang kaligtasan na hindi na naiwawala? Once saved, always saved. Awesome. Hindi kinusuhayan ng Biblia yan. Ang eternal salvation ay para sa susunod. Pero kung hindi ka susunod, kahit iniligtas ka na ni Kristo sa kasalanan, sa unang phase o sa unang step ng salvation, iniligtas ka sa kasalanan, reckless ka naman, may lalayasan ka ni Kristo. Ikalawang Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kahit nasa iyo pa si Kristo, may pagka gumawa ka ng reckless imprudence, nang bababae ka, may asawa ka na, 3 pa ang kabit mo. Pagkatapos nasa drugs ka, araw-araw kang lasing. Ako man ng Kristo, hindi ako magtiyatiyagat tumira sa'yo. Sabi niya, nakasulat hindi nyo ba alam na si Jesucristo nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ang liwanag naman ng Biblia. Ewan ko lang, pag ako nagbabasa, ang liwanag naman ang naiintindihan ko na talagang yung salvation, kahit inumpisaan ka na ni Kristo iligtas, pag hindi ka magpapatuloy, lalayasan ka ni Kristo. O kaya sabi ni Kristo, ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Kailangan mo ang pananatiling sumusunod sa aral, pananatiling tapat, huwag kang aatras. Gis 36 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay uurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Liwanag niya, kapatid Anong liwanag ang gusto mo? Ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Dapat magpatuloy kang nabubuhay sa pananampalataya. You live by the faith. Sabi kasi doon sa Gis 36, nangangailangan kayo ng pagtitiis, yung perseverance, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, tanggapin nyo ang pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Paano ka maliligtas pag umatras ka? Sumusunod ka nga kay Kristo 1 taon. Nung makadalawang taon, sumunod ka uli kay Satanas. Paano ka naman ililigtas nun? Mga pastor, maliwanagan nawa ang inyong mga miyembro, pati yung mga natuturo na once saved, always saved. You are once saved, you will always be saved if you continue following the Word of God. Pero pag huminto ka o kaya bumalik ka sa sanlibutan, sasabihin mo, hindi na maiwawala yan. Basahin natin ang 2 Juan 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Yung pinagpapagalan ng mga alagad ng mga apostol, yung pangkaligtasan ng kaluluwa. Mag-ingat kayo sa inyong sarili para huwag ninyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Maiwawala yan kapatid. Ang salvation, 2 bagay. Una, ililigtas ka sa kasalanan. Tapos mabubuhay ka sa pananampalataya. Susunod ka sa aral. Pagdating ni Kristo, ililigtas ka niya sa galit na darating. Tandaan mo yun. Meron 2 step yan. Mailigtas ka muna sa kasalanan. Pagkatapos, mailigtas ka sa galit na darating. Alin yung galit na darating? Yung araw ng paghuhukom ng Diyos. 1:18 ng Sibanya. Pakinggan. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuan ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapootan ng Panginoon.
kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya